Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, kumusta na kayong lahat? Lalo na sa inyo at sa mga bumubuo ng inyong programa. Ako si Aldous, 28 years old at isa mong loyal subscriber since 2022. Gusto ko lang sanang mag-share sa inyo ng kwentong katatakutan na totoong nangyari sa akin. Hindi ko alam kung maniniwala kayo pero may mga nilalang na mahilig pumasan sa buhay na tao. At aaminin kong isa ako sa mga nakaranas noon. Ganito nagsimula yan, Papa Dudut. Nung una hindi ako naniniwala na may multo at kapag may mga nagkwekwentuhan sa mga kaklase ko about doon ay natatawa na lamang ako. Kasi never pa akong nakakita noon. Pero lahat yon ay nabago noong nagpunta kami sa bahay ng kaklase ko para gumawa ng term paper. Bale, 3 kami sa grupo. Ako, si Jomar at si Arya at sa bahay ni Jomar ang napili naming puntahan. Balak namin na doon magpalipas ng gabi dahil na rin sa suggestion mismo ni Jomar at ng mama niya. Huwag daw kaming mag-alala ni Arya dahil sagot daw nila ang pagkain at tulugan namin. Well, may kaya kasi sila kaya gano'n na lamang silang kagalante. Dala ko noon ang laptop ko at dumating kami sa bahay ni Jomar sakay ng SUV na pag-aari ng mga magulang niya. Maganda naman ang bahay, mansion type. Malaki ang bahay at bakuran. Katunayan ay may fountain pa nga sa gitna ng bakuran. Pagpasok namin sa bahay ay namangha kami kasi bumungad sa amin ang grand staircase na carpeted. Kapansin-pansin din yung mga muebles na mukhang mamahalin. At yung lightings maliwanag talaga. Para kang nasa bahay ng presidente ng isang bansa sa sobrang gara nito. Pero Papa Dudut, sa kabila ng ganda ng kapaligiran, may nararamdaman akong kakaiba. Sa hindi malamang kadahilanan ay kinilabutan ako para kasing may kung anong malamig na hanging bumalot sa katawan ko. Then yun na nga, bumigat na ang pakiramdam ko. Unang sumakit ang balikat at leg ko. At that time ay para kong magkaka-stiff neck. Samantala sina Arya ang nakatoka sa research habang ako naman ay taga-type. And that time ang ginawa namin is yung chapter 2 o yung review of related literature. Okay naman ang lahat kahit na masama ang pakiramdam ko hanggang sa dumating ang bunsong kapatid ni Jomar na si Natalie. At 8 years old Bibo ang bata at agad kaming binati nang makita kaming nagtatype doon sa sala. Pero mamayang kaunti ay tinuro niya ako. Kuya, may nakapasan sa likod mo. Magdasal ka para lumayo siya sa iyo. Bigla nitong sabi. Siyempre nagulat ako. Nagtaka at kinilabutan sa narinig ko doon sa bata kasi wala naman akong nakikitang nakasampa sa akin. Ikaw talaga, Natalie, tinatakot mo pa si Aldous. Saway ni Jomar sa kanyang kapatid. Hindi na lang nagsalita ang bata at masaya itong umakyat ng hagdanan papunta sa kanyang kwarto. Samantala ay napansin naman ni Jomar ang pananahimik ko noong mga sandaling yon.
Huwag mo nang isipin yung sinabi ni Natalie sa'yo. Masyadong mapagbiro lang ang kapatid ko. Ang wika ni Jomar sa akin. Sa kabilang banda pagkatapos noon ay lalong bumigat ang pakiramdam ko. Napansin niyo nina Jomar at Arya kaya inalam nila ang kalagayan ko. Nang sabihin kong masama ang pakiramdam ko at parang sumasakit ang balikat at leg ko ay inutusan ni Jomar ang kasambahay nila na kumuha ng ibuprofen paracetamol at isang baso ng tubig. Nang bumalik ang kasambahay ay inabot niya sa akin ang kanyang mga dala. Agad naman akong uminom ng gamot sa pag-asang bumuti na ang pakiramdam ko. Samantala ay medyo umayos naman ang kaunti ang pakiramdam ko at nagpatuloy ako sa pagtatype sa laptop ko. Nang mapansin kong masaya at tila sweet sina Jomar at Arya, agad akong nakaramdam ng selos, Papa Dudut, dahil matagal na akong may gusto kay Arya. Sa totoo lang, ay masaya po ako, Papa Dudut, noong araw na malaman kong kagroup ko siya sa term paper namin. Yan nga lang hindi ko masabi-sabi sa kanya ang totoo kong nararamdaman kasi alam kong hindi niya ako gusto. Ang gusto niya ay walang iba kundi si Jomar. Ano nga bang panama ko doon bukod sa mayaman si Jomar pogi pa. Ako ay hindi naman ako kagwapuhan tapos ay mahirap pa. Kaya naman napapatingin na lamang ako sa kanila at sinusubukan kong pakalmahin ang sarili ko para hindi sila makahalata sa tunay kong nararamdaman, Papa Dudut. Pero that time ay hindi ako makapag-focus kasi may katanungan sa isipan ko na gusto kong magkaroon ng kasagutan. Kaya naman sinamantala ko na ang pagkakataon na itanong yon habang naghaharutan ang dalawang kagrupo ko. Ang sweet niyong dalawa, kayo na ba? Usisa ko. Natawa naman si Jomar at Arya. Paano magiging kami hindi naman nanliligaw itong si Jomar? Wika ni Arya na may halong panghihinayang. Hanggang friends lang kami ni Arya. Kaya huwag kang mag-alala, Aldous. Sabi naman ni Jomar sabay kindat sa akin. Nang gabing yon ay naghain ng masarap na pagkain si Jomar, mga ramen, juice, adobo at mga kutkutin. Pero habang kumakain kami ay nagkukwento si Jomar na may multo raw dito sa mansyon nila. Alam niyo ba si Natalie? May third eye. Bata pa lang siya nakakakita na siya ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga normal na taong katulad natin. Ang sabi niya. Napatingin naman ako kay Jomar kung ganun pala totoo yung sinasabi niya kanina. Na may nakapasan sa akin. Kasi napansin ko nung pumasok ako sa bahay mo bumigat na ang pakiramdam ko. Nag-aalalang wika ko. Pero sabi naman ni Natalie hindi naman daw nananakit ang mga multo na nakatira dito sa mansyon namin. Dagdag pa ni Jomar. Katulad naman ng sinabi ko, Papa Dudut. Hindi talaga ako naniniwala sa mga multo pero nang panahong yon parang gusto kong maniwala. Kasi iba talaga ang nararamdaman ko sa mansyong yon. Totoo ba yung sinasabi mo, Jomar? Kasi natatakot na ako. Ang sabi naman ni Arya. Tumingin naman si Jomar kay Arya. Mamayang kaunti ay tumawa ito ng malakas. Uy Jomar, huwag mo nga kaming takutin dyan. Mamaya hindi natin magawa yung thesis. Naku, kukutusan kita dyan. Pahabol pa ni Arya. Oo nga Jomar at saka naku. Hindi totoo yan kasi kahit kailan hindi pa ako nakakakita nun. Ang sabi ko naman. Huwag kang mag-alala Aldous, makakakita ka na ngayon ng multo. Biro pa ni Jomar sa akin. Hindi naman ako natawa kasi may nararamdaman akong parang humawak sa likuran ko. Agad akong lumingon noon sa likod ko pero wala akong nakitang tao. Naku Aldous, ayan na siya. Magpapakita na siya sa'yo. Pananakot pa ni Jomar sa akin. Sa puntong yon ay napamura na ako. Hindi nakakatuwa Jomar, ang sabi ko pa. Galit na ako ng mga sandaling yon. Huwag mo na kasi kaming takutin Jomar, muling sabi ni Arya. Baliw, hindi ko kayo tinatakot. Kinikwento ko lang sa inyo yung kwento ng mga magulang ko.
Depensa niya habang natatawa sa mga reaksyon namin ni Arya. O siya, wag na natin pag-usapan yon. Tara na at umpisahan na natin ang thesis at tiyak na umaga na tayong matatapos. Pagbabago ng topic ni Arya, habang ako naman ay naiwan na nag-aalala. Nararamdaman ko kasing may katotohanan ng mga sinasabing yon ni Jomar sa akin. At nagsimula kaming gumawa ng term paper namin. Maya-maya ay nagpaalam si Arya Papadudot para umihi. Then tinuloy ko yung ginagawa ko pero makalipas ang 1 minuto ay nakarinig kami ng sigaw mula sa banyo. Hala, si Arya yun, nag-aalalang sabi ni Jomar sa akin. Oo nga Jomar, tara puntahan natin bilis, wika ko. Tumakbo kami papunta sa kinakaroonan ni Arya. Nakita naming bukas ang pinto kaya pumasok kami. Doon ay nakita namin si Arya na walang malay. Agad siyang kinuha ni Jomar at inihiga sa may sofa. Mamayang kaunti ay sinubukan namin siyang gisingin. Nang magkamalay naman si Arya ay umiyak siya sa amin. Nakita ko sa mukha niya ang takot at pangamba at mahigpit na yakap ang ginawa niya kay Jomar. Ano bang nangyayari sa iyo, Arya? Nag-aalalang tanong ni Jomar. Oo nga, ano bang nangyari sa iyo at para kang nakakita ng multo at maligno? Ang sabi ko naman. Ayun nga, nakita ko. Nagsasalamin kasi ako noon tapos nakita ko sa salamin na may nakasilip sa bintana. Tapos tinanong ko kung sino yon. At tinignan ko. Pagtingin ko ay nagulat ako tapos hindi ko na kaya. Umuwi na tayo. Ayaw ko na dito. Sa iba na lang tayo gumawa. Natatarantang wika ni Arya sa amin. Bukas na ang deadline niyan. Ano ba talagang nakita mo? Ang sabi ko naman. Agad namang sumagot sa akin ang kagrupo ko. Lalaking nakatingin sa akin. Tapos nakangiti. Tapos yun lang ang nakita ko. Hysterical pa rin niyang sagot. Baka naman guni-guni mo lang yon o kaya nagtitreat or treat kasi malapit ng undas. Ang wika ni Jomar habang pinapakalma si Arya. Hindi, totoo mga sinasabi ko, maniwala kayo. Ang wika pa ni Arya. O sige, ituloy na natin tong thesis na to o term paper natin. Ilak na lang natin ang mga pinto, okay? Then ako na rin ang magtutuloy ng ginagawa mo. Mungkahi pa ni Jomar. At yun na nga Papadudot, tinuloy namin ang thesis namin. Then sa pagkakaalam ko, bandang 1:00 ng madaling araw noon nang makaramdam ako ng antok, pero nang makita ko si Arya ay nawawala ang antok ko. Nakita ko naman sa mukha ni Arya ang takot kaya naisip ko na totoo kaya yon. Gusto kong ma-experience, gusto kong patunayan na tama si Arya. Kaya nagpaalam ako na magsi-CR ako Papadudot. Pumasok ako sa loob at habang naguhugas ako ng aking kamay ay biglang nawala ng ilaw. Kaya nabalot ng dilim ang buong paligid ng CR kaya kinuha ko ang aking cellphone na nasa bulsa ko lang at binuksan ko ang flashlight nito. Ang una kong inilawan ay ang bintana pero pagsilip ko ay wala namang kakaiba. Pero nang pagbaling ko sa salamin ay nagulat at nanginig ang buong katawan ko dahil may pares ng kamay na nakapasan sa balikat ko. Nang tutukan ko yon ng ilaw, Papadudot. Mula sa salamin, nakita ko ang isang lalaking maputla, ang kanyang mga eye sockets at tila walang laman at tanging kadiliman lang ang makikita mo sa kanyang mga mata. Nakangiti siya sa akin na para bang komportable siyang nakapasan sa akin. Sa sobrang takot ko naman ay nabitawan ko ang aking cellphone at napasigaw ako habang tumatakbo palabas ng CR. Nang bumalik ako sa sala ay napansin ko kaagad na wala na si Arya at yung mga gamit namin. Kasama na yung laptop ko ay wala na, pero nakita kong nakatayo at nakatalikod si Jomar sa isang sulok. Jomar, may multo. Totoo nga yung sinasabi mo kanina na makakakita na ako ng multo at nakapasan siya sa akin. Natataranta kong wika. Ganun ba? Malamig na boses naman ni Jomar. Nagtaka naman ako kasi kahit na nagsalita siya ay nakatalikod pa rin siya. Ano namang kalokohan to, Jomar?
Nasaan na yung mga gamit natin? Si Arya, saan nagpunta? Tanong ko sa kanya habang nawiwirduhan sa kawalan ng kilos ni Jomar. Nasa study room si Arya sa second floor. Doon na tayo gagawa ng thesis para hindi na kayo matakot. Wika niya. Malamig pa rin ang boses ni Jomar at parang hindi siya yung nagsasalita. Ano ba kasi yung ginagawa mo dyan? Bakit tayo mong humarap sa akin? Tanong ko naman. May tinitignan lang ako. Tipid na wika ni Jomar sa akin habang nakatalikod pa rin ito. Ano yung tinitignan mo? Mga langgam? Sabi ko. Sa puntong iyon ay hindi ko na talaga maiwasan ang kabahan. Mukhang masayang pumasan sa iyo, Aldous. Maya-maya'y wika ni Jomar sa akin. Habang buhay na akong papasan sa iyo ha? Magsasama tayo hanggang dulo. Nagtaka naman ako sa sinabi ni Jomar nang biglang napansin kong may pares na mga binting nakapasan sa balikat ko. Sa pagtingala ko ay muli kong nakita yung lalaking nakita ko sa CR nakangiti sa akin at si Jomar na noon ay nakaharap na sa akin. Pero nagulat ako at napasigaw dahil wala siyang mga mata, as in parang walang laman ang eye sockets niya. Pero may tumutulong itim na likido mula dito. At dahil nga po dito ay napasigaw na ako sa sobrang takot. Hanggang sa bigla kong nagising sa isang malakas na sampal sa aking mukha. Pagdilat ko ng mata ay nakahiga na ako sa sofa habang pinapalibutan ako ni Jomar, Arya at yung mama ni Arya. Nagtaka ako kung ano ang nangyari. Ang sabi ni Jomar ay narinig daw niya akong sumisigaw sa banyo. Pagpunta niya sa loob ay nakita na lang daw niya akong walang malay. At dahil sa ingay na nilikha ko ay nagising ang mga magulang ni Jomar at buwaba sila kung ano ang nangyayari. Nang malaman ko yon ay agad akong humingi ng paumanhin dahil naistorbo ko pa sila. Pero sila pa ang humingi ng pasensya sa akin. Naniniwala sila sa kwento ko at sinabihan pa ako ng mama ni Jomar na bago ko umalis ay magdasal daw ako para hindi raw sumunod sa akin kung ano man ang nakita ko. At yun na nga papadudot ang ginawa ko. Pagsapit ng umaga ay nagdasal ako at paglabas ko ng bahay ay gumaan na ang pakiramdam ko. Simula noon ay sinumpa ko na sa sarili ko na hindi na ako pupunta pa sa mansyon na bahay ni Jomar. Na-realize ko rin na maliit man ang bahay namin pero wala namang nagmumulto at magaan ang pakiramdam namin. Akala ko papadudot ay matatapos na itong problema ko kaya bumalik ako sa dati. Nakakalimot akong magdasal at nakakaligtaan kong magsimba tuwing linggo. Pero hindi ko ine-expect noon na magbabalik ang kinakatakutan ko. Nagsimula yon sa mga bangungot pero hindi ko pinapansin at iniisip ko na lamang na natroma lang siguro ako sa mga naranasan ko. Pero nagsimulang bumigat ang pakiramdam ko. Nakaramdam ako ng matinding kilabot sa tuwing pumapasok sa isipan ko yung nakasampang lalaki sa balikat ko. At kahit na magdasal pa ako sa Diyos ay parang wala ng epekto at sa halip ay lalong bumigat ang pakiramdam ko. Samantala habang nasa school kami at kasama ko si Jomar noon, nang may sasakyang huminto sa harapan namin at nakita kong mga magulang pala ito ni Jomar at sinusundo na nila ang kanilang anak. Nasa loob din si Natalie na nakangiti sa akin. "Hello po Kuya Aldous," bati niya sa akin. "Hello din Natalie, kumusta ka na?" Agad namang sumagot ang bata sa tanong ko. "Ayos naman po ako. Nga pala Kuya Aldous, nakapasan siya sa iyo. Kaya po nawala na siya sa bahay namin kasi sumama na siya sa iyo." Aniya. Nagulat at kinilabutan naman ako sa sinabi ni Natalie habang ang mga magulang niya ay sinaway siya. Pagkatapos ay inaya ako ng mga magulang ni Jomar na sumabay na sa kanila pero sabi ko may hinihintay pa ako. Pero sa huli ay nauna nang umuwi si Jomar kasama ang pamilya niya. Habang ako ay dali-daling pumunta sa simbahan para magdasal at lumapit ako sa isang pare. Nang makita niya ako ay nagulat at nanlaki ang mga mata niya, tinanong ko kung bakit siya nagulat.
Alam ko na kung ano ang pinunta mo dito. May nakapasan sa'yo. Natatandaan kong sabi ng pare. Pagkatapos noon ay agad niyang tinawag yung isa pang paring kasama niya at nagulat din ito na para bang may nakikita nga silang nakapasan sa akin. May nakapasang masamang elemento sa'yo, iho. Kailangang matanggal yon, sabi ng pare sa akin. Paano ko po yun matatanggal? Natatakot kong tanong sa kanya. Matibay na pananampalataya sa Diyos. Kahit na magdasal ka o magsimba, kung hindi naman matibay ang pananampalataya mo sa Panginoon, kakapitan ka ng masamang elemento, sagot ng pare sa akin. Pagkatapos noon ay agad nila akong dinasalan. Meron silang ginawang rite sa akin na mostly ay mga panalangin tapos ay winiwisakan nila ako ng holy water. Unti-unti namang gumaan ang pakiramdam ko ng mga sandaling yon. Pagkatapos noon ay binigyan nila ako ng rosaryo at sinabing magdasal ako bago matulog. Kailangan ko din daw magkumpisal nang sa ganon ay mabawasan ang lahat ng kasalanan ko. Kaya raw ako kinakapitan ng masasamang elemento dahil kulang na kulang daw ako sa pananampalataya. Sinabi ko naman sa kanya na handa akong gawin ang lahat, mawala lamang ang problema ko. Ang sumunod na nangyari ay nangumpisal ako. Pagkatapos noon ay bumalik ako sa bahay na magaan ang pakiramdam. Kaya naman simula noon, Papa Dudut, ay naging madasalin na po ako. Nagbabasa ng Biblia at linggo-linggo akong nagsisimba. Naging mabait na anak na rin po ako at dinodoble ko na ang focus ko sa aking pag-aaral dahil gusto kong tuparin ang pangarap sa akin ng mga magulang. Ayaw kong bigyan ng sama ng loob o panghihinayang sina mama at papa. Bilang pagtugon na rin sa ika-4 na utos ng Panginoon. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay unti-unting nawala ang takot ko at kasabay noon ay ang paggaan ng pakiramdam ko. Tama nga yung kasabihan na nasa Diyos ang kaginhawahan at kapayapaan ng ating buhay. At simula din noon ay hindi na ako nakakaramdam pa ng mga kababalaghan. Wala na rin pumapasan na nilalang ng katatakutan sa aking mga balikat. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana po'y mabasa mo ito at mapiling itampok sa inyong YouTube channel. Maraming salamat and more power sa inyo. At sa bumubuo ng inyong napakagandang programa. Lubos na gumagalang, Aldous. Ayon po sa mga paranormal experts, kumakapit talaga ang mga masasamang elemento kapag mahina ang depensa. Ibig sabihin ay mahina ang pananampalataya mo sa Panginoon. Sa naging karanasan ni Aldous ay hindi nawala ang pagpasan sa kanya ng masamang elemento dahil mahina ang kanyang pananampalataya. Kahit na magdasal siya ay parang hindi effective kasi nga ay mahina ang pananampalataya niya. Naalala lamang niya ang Diyos kapag may kailangan siya. Bilang mga Kristiyano ay hindi tayo dapat ganon. Alalahanin natin ang Diyos kahit na maayos ang ating buhay at wala tayong problema. Huwag nating kalimutang magpasalamat sa Kanya sa mga biyayang pinagkakaloob niya sa atin. At kahit na wala tayong hinihiling ay magdasal pa rin tayo sa Panginoon. Tandaan ninyo, may problema man kayo o wala ay kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at mag-subscribe para makapakinig po kayo ng mga nakakatakot na mga kwento. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa
Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa